Hello mga boy! What's up? Good morning sa inyong lahat. Dito na naman tayo. Naggagala na naman tayo. Naghahanap na naman tayo ng matutulungan natin mga aso na alam niyo na, yung paggala-gala, naghahanap ng makakain, at syempre, tayo wala naman ibang pwede magawa kundi ganun lang. Kaya ito ang naging content ko para kahit papaano ay makatulong tayo sa mga kumakalam na sikmura, di ba? At yan sa ano na yan ay medyo tayo, biyahe-biyahe lang, nagtitingin-tingin sa mga paligid at baka may maispatan tayo na mga asong naghahanap ng mga pagkain sa kalsada. Kung sino lang madaanan ko na yun ang binibigyan natin ng um, pagkain. Kasi siyempre pag tag-ulan kasi nagtatago yung mga yan eh. Takot din mabasa. Para sa atin, parang kagaya lang din ng mga tao, 'di ba? Kaya medyo malaylayo na rin ang narating natin at wala pa tayong nakikita diyan na mga asong nasa tabi ng kalsada. Ayan, ngayon nga sa may natanaw ako sa kabilang kalsada. Kaya medyo nagbagal ako diyan. So, tinitignan ko. At lilipat tayo sa kabilang side. Tingin-tingin muna tayo kung may sasakyan, mahirap na. Baka maging pulutan tayo ng kalsada. Yan. At nakita natin si Kuya George. Yan. Si Kuya George nga pala ay lagi kong nabibigyan na rin yan. Yan. Bali, nakita ko siya dyan sa bagong pwesto niya eh. Yan. Nakita niya yung asong itim, ayun oh. Diba? Alam niya na nakaabang na siya. Aabang siya na, uy, may pagkain na naman. Ayun nga pala si Kobe yan, yung aking assistant. Baka Kobe yan. Hindi ako napansin ni Kuya George kasi busy sa doon sa kanyang townhouse. Diharap ko muna ang aking camera sa Then, isang asong si Blackie. Nag-aabang siya. Yung isang asong puti ayun nakahiga. Wala siyang pakialam. Ano ba yan? Harang naman yung buntot ni Kobe. Naharangan yung camera. Ayan, si Kuya George ang macho. Anyway, yung isang si Blackie nakaabang naghihintay ng yan eh, pagkain lagi yan eh. Oo. Bilisan mo na, nagugutom na ako. Ayan, at kukunin ko na yung dala kong pagkain para sa kanila. Alam naman tayo, nag-iikot tayo laging may dala tayong pagkain na si Kobe talaga ay buntot. Hinaharangan yung camera, oh. Wala tayong nakita. Ayan si Blackie. Yung naamoy niya na agad, oh. Gustong gusto na agad kumain eh. Blackie. Yung isang puting aso, si Chuchu daw pangalan niyan eh. Si Blackie nag-aabang na siya, oh. Si Kobe, hinarangan talaga yung camera. Ayaw ipakita yung mga nangyayari. Kakain na si Blackie.
Nahihiya pa si Chuchu. Si Manong George siya pala ay diyan na sa nakatira sa tabi ng kalsada. Kasi yung unang pwesto niya ay napaalis siya doon kaya ngayon ko lang siya uli nakita diyan sa ano na yan, sa bagong pwesto niya. Yan, nagkwentuhan lang kami diyan. Ang bilis kumain ni Blackie, gutom na gutom eh. Pati si kakatuwa yung dalawang aso na yan kasi pag si Blackie kumain doon sa kabilang kainan, umaalis yung si Chuchu. Magbibigay siya ng ayaw niya nung may kaagaw. Ayan yung may mga duma na kabataan. Ayan, nakita na sila kay Kobe. May pasimpleng picture pa. Chicks, baka Kobe yan. Tsaga magbantay niya sa motor ko eh. Lagi yung bantay yan eh. Hindi yan bumababa sa motor. Nakailang na si Blackie. Kuha na naman tayo ng tissue. Ngayon mo, di ba? Baliktad pala yung sabi ko kanina. Pag si Blackie ang inagawan, umaalis siya. Gusto niya magpagbigay siya. Ayaw niya ng may nakikisya sa niya eh, maarte. Kasi si Chuchu nangaagaw ng yan eh, ng pagkain. Mabait yan si Blackie. Hindi sila yung aso na aggressive. Kahit may umaagaw sa pagkain nila o may lumalapit, hindi sila gagalit. Kaya kakatuwa yung dalawang yan. Napakalinis nila kahit dyan lang sila nakatira sa tabi ng kalsada. Malulusog. Yan yung lagi kong nakikita si Kuya George, tulak-tulak lagi ang kariton na nangunguha ng mga kalakal sa tabi ng kalsada. Lagi nilang kasama yung dalawang aso na yan. Di ba? Lusog-lusog niya ni Blackie. Kala ko nga buntis yan eh. Patingin din si Kuya sa kay Kobe. Baka Kobe yan. Nagugutan na naman. Nangihingi ulit si Chuchu. Dahil may yan eh, may mga ibang kasamang mga ibang aso, kaso daw nasagasaan daw. Kawawa nga eh. Pati yung alagang pusa ni Manong George nasagasaan. Ayaw na ni yata eh. Ayaw na ni Chuchu. Busog na. Pati si George sorry. Si George pala yung amo nila. Si Blackie pala. Nakakatuwa lang kasi kahit nandyan lang sila sa malulusog yung mga alaga ni Kuya George, hindi niya pinapabayaan. Kaya pag nakikita ko sila, binibigyan ko sila ng dog food para kahit papaano, di ba? Maibsan yung gutom nila. Yan, kaya patapos na ako, kaya sabi ko na kay Kuya George, pahingi ako ng lagayan at ibibigay ko na lang, iiwan ko na lang yung natira para mamaya may makain yung dalawa. Kaso ang laki ng binigay eh, buong sako eh. Akala mo naman eh, napakarami ng
ibibigay ko talaga na dog food. Sa sako pa pinapabuhos. Sabi ni Kuya George, dyan na lang daw. Mamaya na ipapakain sa dalawa na yan, sa kanyang alaga. Kung sa mga gustong tumulong dyan kay Kuya George, dito lang yan sa may bandang Lalaan sa Cavite, tabi ng kalsada. Malapit sa tawag doon, Wilcon. Diyan lang siya makikita. Nabusog na si Chucho. Ayaw na kainin. Blackie. Nabusog na siya. Maamon yung dalawang yan. Kahit papaamoy ka na, maamoy ka nila na kung mabait ka talaga sa Hindi siya galit sa ibang tao. Pang ilang beses ko na rin yan na bibigyan, kaya medyo kilala na rin ako ng dalawang aso na yan. Ayan ang kanyang townhouse ni Kuya George, yun sa tabi ng puno. Ayun, ganyan lang ang kanyang townhouse. Tolda ang bubong niya. At yan ang kanyang kinabubuhay, yung pag ng mga kalakal, mga plastic, karton. At yan nga, at ako'y nagpaalam na kay George at sa kanyang mga alaga. At tayo'y uwi na. Yun nga pala mga boy, kung gustong tumulong kay Kuya George, puntahan nyo lang sila sa sa pwesto nila yan, or kontakin nyo ako kung may gusto kayong paabot sa kanya, kahit mga damit, mga kahit paano makatulong. At ayun lang mga boy, at tayo magpapaalam na, kailangan umuwi, baka maabutan tayo ng ulan Maraming salamat, at sana patuloy nyo pa rin akong suportahan sa aking ginagawang mga vlogs. Ramboy 23. At yun lang mga boy, paki-like and share naman po ang ating YouTube channel, mga video, at pa-share na rin. Maraming salamat. Bye boy, sana nakatulong pa tayo ng mas marami pa tayong matulungan na ibang mga aso sa kalye, kahit paano maibsan natin ang kanilang mga kumukalam na mga sikmura. Kahit sa simpleng paraan lang, di ba? At makatulong tayo sa kanila. Masaya na rin ako sa kanya kasi pag dog lover ka talaga, masaya ka sa mga ginagawa mo. Ngayon nga pala si Kobe, ang asong laging kasama, hindi nawawala yan kasi bantay yan